Ang dalagang si Celestine ay pumasok bilang katulong sa isang malaking mansyon. Pumasok siya dito dahil kailangan niyang kumita ng pera para sa kanyang ina na may sakit. Ulila na siya sa kanyang ama dahil yumaon na ito noong 4 na taong gulang pa lang siya. Magkokolehiyo na sana siya, ngunit napagdesisyon na niya na magtrabaho na lang para kumita ng pera para sa gamot ng kanyang ina. Ito na lang ang nag-iisang pamilya niya kung kaya't hindi niya kakayanin kung mawawala pa ito sa kanya. Naiwan ito sa probinsya kasama ng tiyuhin niya. Nagpapadala na lang siya ng pera sa mga ito kapag sumusweldo siya. Strikto ang mga amo natin, kaya kailangan sumunod agad kayo sa mga utos nila. Kahit anong ipag-utos nila sa inyo, kailangan niyong itong sundin. At kapag oras ng trabaho, trabaho lang ang gagawin. Bawal kumain o magpahinga. May oras kayo para gawin yon. Ayaw na sir ng tatamad-tamad. Kailangan laging malinis ang mansyon. Dapat walang makikitang alikabok sa anumang sulok ng mansyon. Kada buwan ang sweldo nyo at may bonus tayo tuwing Pasko. Naiintindihan nyo ba? Striktong saad ng mayordoma. Tumango naman ang mga katulong. Sige na, ngayon na, magsisimula na ang trabaho nyo. May mga nakatoka ng trabaho sa inyo. Kumilos na kayo. Utos nito. Kinuha naman ni Celestine ng mga gamit panlinis at saka nagsimula ng magtrabaho. Bago ka lang ba dito? Tanong ng isang katulong kay Celestine. Oo. Sana magawa ko ng maayos yung mga trabaho dito. Mahirap na. Baka matanggal agad ako sa unang araw ko pa lang. Sagot na si Celestine. Ay, pareho pala tayo. Bago lang din ako dito eh. Ikaw lang yung nakausap ko ng matino simula nang mapunta ako dito. Ako nga pala si Janice. Pakilala nito. Ah, sige ako naman si Celestine. Sana maging magkaibigan tayo. Mukhang mabait ka naman eh. Saad ni Celestine. Magsasalita na sana si Janice nang biglang sumigaw ang mayordoma. Kayong dalawa, anong pinagchichismisan nyo dyan? Bakit ayaw nyo pang magtrabaho? Tatamad-tamad ba kayo, ha? Gusto nyo mawala ng trabaho? Nagulat naman ang dalawa nang may sumigaw sa kanila. Lumapit ito sa kanila at biglang hinampas si Janice. Nalaki ang mga mata ni Celestine. Bakit yung ginawa yun? Gulat na tanong ni Celestine. Ayun ang parusa sa mga katulong na tatamad-tamad. Sa susunod na makita ko kayong hindi nagtatrabaho, tatanggalin ko na kayo. Naintindihan nyo? Magtrabaho na kayo kung ayaw nyo matanggal sa trabaho. Sigaw nito at iniwan na sila. Ayos ka lang ba, Janice? Nag-aalalang tanong ni Celestine. Tumango naman si Janice. Ayos lang ako. Napakasungit lang talaga ng mayordoma dito sa mansyon. Sige na, magtrabaho na tayo. Mamaya na lang tayo mag-usap. Sagot ni Janice. Oo nga. O sige, mauna na ako. Mukhang malayo pa kasi yung nakatoka sa akin. Good luck sa atin. Saad ni Celestine. Ngumiti naman si Janice. Nagsimula na magtrabaho si Celestine. May mga kasama din siya ng mga katulong na nagtatrabaho din. Sa kalagitnaan ng pagtatrabaho ni Celestine, ay nagtaka siya na bigla nilang tumigil sa paglilinis ang mga kasama niya kahit oras pa ng trabaho. Saan kayo pupunta? Tanong ni Celestine. Wala kang pake. Maglinis ka lang dito, masyado kang pakialamera. Masungit na saad nito at inarapan siya. Kumunot naman ang noo ni Celestine. Hindi pa tapos yung trabaho nyo. Hindi nyo pwedeng basta na lang iwan ang trabaho nyo. Saad ni Celestine. Tinaasa naman siya nito ng kilay. Pwede ba? Huwag kang mangialam dito. Gusto mo ba ng gulo? Ang bago-bago mo pa lang dito pero ganyan ang ugali mo. Ano? Magsusumbong ka? Baka gusto mong mabanatan ka para tumikom yung bibig mo. Pagbabanta nito. Tama na lang na isumbong ko kayo dahil sa ginagawa nyo. Pumasok pa kayong katulong, tamad din pala kayo. Sagot naman ni Celestine. Nainis ang mga katulong sa kanya. Masyadong pakailamera. Gusto mo talagang mabanatan, no? Sige, yun palang gusto mo ha. Bibigay ko yun sa'yo. Galit na sigaw nito at sinabunutan si Celestine. Ano? Magsusumbong ka pa? Gusto mong sumipsip sa mayordoma? Asa ka na lang dahil kahit anong gawin mo, wala siyang pake sa probinsyanang katulad mo. Dahil kami ang kakampi niya, hindi ikaw.
Galit na sigaw nito at inginudngod pa ang mukha niya sa sahig na tila ba isa siyang basahan. Pinalibutan siya ng mga katulong at pinagtulungan siya. Sinabunutan at pinagtatadyakan siya ng mga ito. Pumutok pa ang labi niya dahil sa pagmudgod sa kanya ng mga ito. Sinusubukang lumaban ni Celestine, ngunit talo siya dahil marami ang mga ito at mag-isa lang siya. Itiko mo na yung bibig mo. Kunti, hindi lang yan ang mangyayari sa'yo. Pagbabanta ng mga ito kay Celestine. Gulong-gulo ang buhok ni Celestine at napakarumi na rin ang suot niyang uniforme. Anong kaguluhan ito? Napatingin naman ng lahat nang dumating ang mayordoma. Tumungo ang lahat ng katulong. Wala naman po. Tinuturoan lamang namin ng leksyon ng bagong katulong na ito. Mukhang hindi niya kasi alam ang lugar niya dito sa mansyon. Pagsisinungaling ng mga katulong. Oo nga po, kabago-bago pa lang niya dito, nagugulo na agad siya. Ma'am, kailangan turuan ng leksyon ng babaeng yan. Saad ng isa pa. Tumayo naman si Celestine at ipinagtanggol ang sarili. Sinungaling kayong lahat. Ma'am, pinagsasabihan ko lang naman sila na huwag silang umalis dahil hindi pa tapos ang oras ng trabaho nila. Pero nagalit sila sa akin at sinaktan ako. Pinagbantaan pa po nila ako at pinagtulungan. Saad ni Celestine. Huwag kang maniwala sa kanya, ma'am. Siya yung sinungaling. Saad ng ibang katulong. Manahimik kayong dalawa. Ikaw. Saad nito at itinuro si Celestine. Sumunod ka sa akin. Kayo naman, tapusin niyo ang mga trabaho niyo. Sigaw nito. Tumango naman ang mga katulong. Tumingin ang mga ito kay Celestine at sinamaan siya ng tingin. Sumunod naman si Celestine sa mayordoma. Ikaw, ang bago mo palang dito. Pero nagugulo ka na agad. Ang laki pa naman ng expectations ko sa'yo dahil mukha kang matino. Pero mukhang mali ako. Dahil dyan, madadagdagan ng trabaho mo. Ikaw na ang maglilinis ng kwadra ng mga baboy at kabayo. At kapag may inutos ang mga amo natin, sundin mo agad. Ayoko nang tatamad-tamad. Sige na, kumilos ka na. Utos nito. Ipagtatanggol sana ni Celestine ang sarili, pero hindi niya nagawa dahil umalis ka agad dito. Wala nang nagawa si Celestine kundi sundin ang mga utos nito. Naparusahan siya kahit wala naman siyang kasalanan. Habang naglilinis siya ng kwadra ay biglang dumating ang anak ng amo niya. Ikaw, may iutos ako sa iyo. Bilisan mo. Utos nito. Tumango naman si Celestine at agad na sumunod dito. Linisin mo yung kwarto ko. Gusto ko malinis. Ayokong makakita ng kahit anong alikabok. Utos nito sa kanya. Agad namang sinunod ni Celestine ang utos nito. Nilinis niya ang kwarto nito at siniguradong walang makikitang kahit anong alikabok. Hanggang sa hindi inaasahan, pagkaangat niya ng lamesa ay biglang nahulog ang nakapatong na vase nito. Hindi nasalo na si Celestine ito kahit nabasag ito sa sahig. Galit na galit naman ang amo niya sa kanya. Inutil ka, puwisit. Ang tanga-tanga mo. Simpleng utos lang. Tatanga-tanga ka pa. Paano gagawin natin dyan? Anong yung pambabayad mo dyan? Mas mahal pa yun sa buhay mo. Galit na sigaw nito. Pasensya na po ma'am, hindi ko po talaga sinasadya. Saad ni Celestine. Anong hindi sinasadya? Ang sabihin mo, tanga ka. Inutil. Galit na sigaw nito. Kumuha pa ito ng sinturon at pinaghahampas iyon kay Celestine. Walang magawa si Celestine, kundi tanggapin ang bawat paghataw sa kanya ng sinturon. Tumatama pa ang bakal ng sinturon sa balat niya, dahilan para magkapasa siya. Sorry po ma'am, tama na po. Please, tawa na po. Pagmamakaawa ni Celestine dahil nasasaktan na siya. Ayan ang hirap sa inyong mga hampas lupa. Hindi niyo magawa ng maayos yung mga utos sa inyo. Mga wala kayong kwenta. Galit na sigaw nito. Nang mapagod, ay tinigilan nito si Celestine. Umalis ka na sa harapan ko. Agad namang nanakbo palayo si Celestine. Nang makalayo, ay naluha na lamang siya. Unang linggo pa lang niya pero puro pang mamaltrato na agad ang tinatanggap niya. Inalala na lamang niya ang kanyang ina. Ang kanyang ina na lamang ang dahilan kung bakit siya nabubuhay. Ito na lang ang pinagkakapitan niya ng lakas. Kaya kahit anong hirap ay titiisin niya para sa kanyang ina.
Pagkatapos ng trabaho, ay pumunta na si Celestine sa kwarto niya. Niyakap niya ang litrato ng kanyang ina at ama. Ito ang huling litrato ng kanyang mga magulang na magkasama. Kaya't pinakaiingatan niya ito. Hindi niya mapigilang maluha dahil namimiss niya ang kanyang ina. Gusto niya na itong makasama. Pero hindi pa pwede dahil kailangan pa niyang magtrabaho. Kailangan nating magtiis. Mas maayos na ito kaysa mamatay tayo sa gutom sa probinsya. Kaya mo to, Celestine, para kay nanay. Kinausap ni Celestine ang sarili. At ipinangako niya sa sarili na magsusumikap siya upang yumaman at magtagumpay sa buhay. Para hindi na sila maghihirap pa ng nanay niya. Lumipas ang mga araw, tiniis ni Celestine ang mga pagmamaltrato ng amo niya at ng iba pang mga katulong. Kung minsan, ay pinagtutulungan siya ng mga ito. Andiyan na naman ang inutil na sipsip. Napakakupad, tapos tamad pa. Walang kwenta. Bakit pa nito pa yan? Nararapat lang ang hampas lupang niya sa basurahan. Pang-iinsulto ng kapwa niya katulong. Hindi na lang yun pinapansin ni Celestine. Dahil sa pagmamaltrato at sa mga insultong natatanggap niya sa mga ito, lalo siyang naging determinado na magsumikap. Isang araw, habang naglilinis ng kwarto si Celestine, ay may nakita siyang litrato. May mukhang pamilyar sa litrato, kaya't siniyasat niya ito. Isa itong family photo. Nasa harapan ng mag-asawa at nasa likod ang dalawang anak na lalaki na mukhang magkapatid. Sa wari ni Celestine, ang dalawang binata sa likod ay isa sa mga may-ari ng mansyon. Pamilyar na pamilyar ang mukha ng lalaki sa kaliwa. Nalaki naman ang mga mata ni Celestine, kaya't kinuha niya ang litrato ng kanyang mga magulang at pinagkumpara ang dalawa. Magkamukhang magkamukha ito, ang nasa litrato at ang tatay niya. Hindi siya makapaniwala. Nabalot ng curiosity ang sistema niya. Gusto niyang malaman kung ang kanyang tatay nga ba ang nasa litrato. Agad niyang hinanap ang amo niyang lalaki. At swerte siya na nakita niya ito sa opisina nito. Sir, tawag niya dito. Tumingin naman ito sa kanya. Anong kailangan mo? Kalmado ang tanong nito. Nanibago naman si Celestine dahil hindi ito tulad ng asawa at anak nito. May gusto po kasi sana akong itanong. Kilala niyo po ba yung nasa larawang ito? Tanong ni Celestine at ipinakita ang larawan ng mga magulang niya. Nanlaki naman ang mga mata ng amo niya. Saan mo nakuha ang larawang yan? Tanong nito. Galing po yan sa mga magulang ko. Yan po ang huling larawan nila na magkasama. Sagot ni Celestine. Magulang? Anong pangalan ng tatay mo? Tanong muli nito. Andre Giovanni. Sagot ni Celestine. Bigla namang naluha ang amo niya. Nagulat naman si Celestine sa biglang pag-iyak nito. Sir, ano pong problema? Bakit po kayo umiiyak? Tanong ni Celestine. Ang lalaki sa larawan niya ang kapatid ko. Nasaan na siya? Nasaan ang kapatid ko? Lumuluhang tanong nito. Napatungo si Celestine habang sumasagot. Wala na po siya. Nagkasakit po siya at nawala na siya noong 4 na taong gulang pa lang ako. Lalong naluha ang amo ni Celestine. Kung ganun, ikaw pala ang nawawala kong pamangkin. Nakakalungkot naman. Ang akala ko, makikita ko na ulit ang kapatid ko. Pero mukhang nahuli na ako. Saad nito. Pwede ko po bang malaman kung anong nangyari? Bakit hindi namin alam na may kamag-anak pa po kami? Akala ko, wala na kaming kilalang kamag-anak. Tanong ni Celestine. Siguro, itinago sa iyo ng mga magulang mo ang totoo. Naiintindihan ko naman, dahil simula pa lang, ay tutol na ang mga magulang namin sa relasyon ng mga magulang mo. Saad nito. At noon lamang nalaman ni Celestine ang mga nangyari. Dahil tutol ang mayamang magulang sa ina ni Celestine, napilitang magtanan ang dalawa. Wala nang naging balita ang mayamang pamilya sa dalawa at hindi alam ng mga ito kung saan sila nagpunta. Kaya't laking sorpresa ng kapatid ng ama niya na siya pala ang nawawalang pamangkin nito.
Kahit pa nalulungkot ito na yumaon na ang kapatid niya, tinanggap si Celestine ang kanyang tito at kinupkop. Nang malaman nito na may sakit ang kanyang ina, ay agad itong ipinagamot at ito na rin ang sumagot sa mga gastusin ng kanyang ina. Pinaluwas din ng kanyang tito ang kanyang ina para magkasama na sila sa Maynila. Sobrang nagbago ang buhay ni Celestine nang makilala ang kanyang tito. Pinatira silang mag-ina nito sa mansyon at pinag-aral siya ng kolehiyo. Ipinakilala din sila nito sa mga katulong at sa pamilya nito. Hindi naman makapaniwala ang mga katulong at laking pagsisisi nila dahil minaltrato at minaliit nila si Celestine. Hindi nila akalain na pamangkin pala ito ng may-ari ng mansyon. Samantalang, hindi matanggap ng asawa at anak ng tito niya silang mag-ina. Tuloy pa rin ang pagmamaltrato ng mga ito sa kanya. Kesyo hindi raw siya nababagay sa mansyon at mas nababagay na umalis na sila doon. Isang araw, nagulat ang lahat sa isang nakabibiglang pangyayari. Nalaman ng lahat na ang pinsan niya ay hindi pala tunay na anak ng tito niya at anak ito ng asawa ng tito niya sa ibang lalaki at ginagamit lang at pineperahan nito ang tito niya. Napagdesisyonan ng tito niya na palayasin ang dalawa at mula noon ay naging payapa ang buhay nilang mag-ina. Naging masaya ang buhay ni Celestine kasama ang tito niya at ang kanyang ina. Mula nung araw na iyon, ang tito niya ang nagsilbing ama niya at napakasaya niya. Nagsumikap si Celestine at nag-aral ng mabuti at ngayon ay isa na siyang ganap na doktor na akala niya'y hanggang pangarap lamang.